Ayan, mga nakasampay dito. Ito, may mga sampayan dito. Tapos isa rin sa mga problems dito ay yung mga street dwellers. Tsaka may mga basura na lumulutang-lutang. Ito mga styrofoam. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Taft Avenue. And etong nasa kanan natin ay ang Manila City Hall. So ngayong nagbabalik na ulit si Yorme sa pagka-mayor nitong Manila. Tignan natin yung mga part dito sa Manila na tingin natin napabayaan na. At mukhang kailangang ibalik yung dating sigla. Kaya tayo rito. Matraffic ngayon, no? Hindi ko alam kung bakit. Pero napansin ko, ang daming jeep na nakaparada ron sa dun sa bungad. Kaya yung flow ng traffic ng mga sasakyan kumbaga nasasakal, nagkakaroon ng bottleneck. Yun lang pala yung reason kung bakit nagka-traffic dun. Silip muna tayo ng konti dito sa may Pasig River Esplanade. Tingnan natin kung kamusta na ba yung construction dito. Ito nga pala yung Manila Post Office Building, and as of May 21 ito pa rin siya. Hindi pa rin siya na... Nandito sa harapan natin itong Manila Post Office Building. Kung matatandaan nyo, ito ay nasunog at ngayon ay hindi pa rin siya nare-renovate. So sa likod niya, nandun yung Pasig River Esplanade. Pinuntahan natin yan kanina. And naisip ko lang na matagal-tagal na pala tayong hindi nakakapag-update sa lugar na to. Dito sa may Liwasang Bonifacio. So silip muna tayo rito and tignan natin kung ano-ano na ba yung mga nagbago rito. May mga na-improve ba or parang mas lalo pa atang nasira. So mapapansin natin etong mga bricks na to dati nung panahon ni Yorme, pinaayos niya to, etong mga bricks na to hanggang dito. Ngayon hindi siya na-maintain, no? Tsaka nasira na siya. Nasayang yung effort ng pagpapagawa dito. Tapos yung mga pailaw dito, hindi ko sigurado kung sa gabi umiilaw pa rin to or hindi na. So parang napabayaan na. Ngayon, ito yung inaasahan natin na ngayong nakaupo na ulit si Mayor Isko bilang mayor ulit dito sa Maynila, ay mababalik yung ayos nito, yung ganda nito. Ito yung mga bricks, tinambak na lang dito. Tapos wala na ako masyado nakikitang naglilinis dito. Dati lagi may mga nagwawalis dito eh. Tapos isa rin sa mga problems dito ay yung mga street dwellers na nandito. Ayun, naka pwesto. Tapos pag tinignan natin dito, etong fountain dito ay ginagawa ng swimming pool ng mga bata. So huwag na lang natin silang kunan na masyadong malapit. Pero papakita lang natin na ayan, nandito sila, nag-swimming sila. Tapos isa sa mga kailangan linisin dito eto, mga napabayaan na ayan, mga nakasampay dito. Bilang sampayan yung gate. Hindi na nga na pinturahan, parang nasa laula pa. Ito, may mga sampayan dito. Kasi itong fountain, so far, gumagana naman siya. Ayun. Kaso lang, naging naging swimming pool na ng mga bata. And mapapansin mo naman na
Walang naglilinis dito kasi makikita nyo dito yung alikabok. Ayun, no? Makapal. Tsaka may mga basura na lumulutang-lutang. Ito mga styrofoam. Yun, naka rito. Pasensya na, parang ang dating kasi ng vlog na to. Parang toxic yung mga lumalabas sa ko. Wala naman, nag-a-update lang tayo. Pinapakita lang natin kung ano na yung nangyari dito sa Liwasang Bonifacio. Dito madalas ginaganap yung mga rally. Dito nagkakaroon ng tipon-tipon. Dito madalas naka-schedule yung mga pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio. So ikot tayo ng konti. Tingnan natin yung loob, kung ano yung makikita natin. Ito naalala ko, itong mga na to. Bago lang to yung mga bricks na to. Nung panahon ni Yorme, siya yung nagpagawa nito. And eto, mamaya puntahan natin yung yung bagong waiting shed doon. Ito na yung pababa sa, I think sa MacArthur Bridge. Papunta ron. So, ikutan natin dito. Talagang napabayaan itong lugar na to dito. Ito, yung mga ilaw. Hindi na maintain. Nandito na tayo sa may pabalik dito sa may Manila Post Office Building. So siguro sana isa to sa renovate etong Manila Post Office Building na nasunog. Ang ganda sanang tambayan nitong Liwasang Bonifacio kung na-maintain ng maayos. Kaso napabayaan. Lakad tayo rito. And puntahan natin yung banda ron sa ikot tayo. Ito, yung bricks dito na nasira na. And hindi na na-maintain. Etong isang waiting area dito or waiting shed, ito yung natatandaan ko na nagawa dito. Ayan. So lakad tayo doon sa may I think ito yung nagawang waiting shed dito. Nung panahon naman to ni Lacuna. Ito. Lakad tayo ron. Bali dalawa pala to. So ito pa yung isa. Ito pa yung isang waiting area dito. Ito, bike lanes, charging station. Charging station yan, ate? Ano may bayad? Wala. Libre lang. Yun pala libre pala to Libre yan. Libre? Alas 5. Hanggang alas 5 ng hapon? Oo, pinapatay na. Diyan kayo nagcha-charge?
Ito, ito solar. Itong ano, waiting shed. Solar system. Sa gabi gumagana. Sa araw, sarado pa, ano. Thank you. Ito yung daan, patawid ng ano, hindi, papatawid pala to doon sa kabila, sa kabilang side. Bali tatawid tayo doon, papunta ron sa may bandang Intramuros. And then doon naman tayo dadaan papunta sa Lagos Nilad. Okay, so ito yung ilalim ng underpass. Ito, natatandaan ko, pinapinturahan to dati ni Yorme. Ito, kaso puro ano na siya ngayon, oh. Puro mga vandalism. Oh, puro ano, pinaglalagyan ng kung ano-ano. Oh. So, bali nung pininturahan to noon, parang hindi siya na-maintain and then napabayaan na lang. Hanggang sa, eto na, ganito na yung kinalabasan. Puro agyo na yung taas. Tapos, puro mga vandalism. Parang ano, hindi siya welcoming pagka dadaan ka dito sa gabi. Kasi ganyan, no? Akala naman tayo dun sa taas. So, dito naman yung patawid papunta sa Lagos Nilad underpass. Ayan. Ito yung labas niya. Ito yung entrance na napinturahan. Napaganda yun dati ng panahon ni Mayor Isko. Pero ngayon, parang after nun, wala na nangyari. Napabayaan na. Ito na kaya to? Laka tayo ron. Ito, nasira na yung fence niya, oh. Paano to eh? Papunta ng Intramuros. Okay, so baba tayo rito. Ayan. So dito, medyo maliwalas naman siya tignan. Medyo may kaunting mga kailangan lang mga retouch para malinis ulit etong underpass. Pero so far, eh okay pa rin naman. Ito nga lang, mapapansin natin dito na hindi na talaga siya maintain yung paglilinis. Pero dito pa rin yung mga leak. Dito. Ando sa kabila. Ito yung ano, tumutulo. Yun. So ito yung mga bagay na kailangang ayusin dito ni Yorme pagka nakaupo na ulit siya dito sa City Hall ng Maynila. Ito parang ano siya, medyo lumala. Naalala ko dati, may ano siya, may leak na yan noon pa, pero hindi ganito, na parang to the point na parang baha na talaga siya, oh. Dito sa may ano, sa may yung sa may kabila, yung sa alam ko sa Lagos Nilad underpass, yung banda ron, pero eto hindi ko alam kung Lagos Nilad din ba yung tawag dito. Nakalimutan ko na eh. Pero so far so good. Maano pa rin naman, malinis pa rin naman. And wala na yung mga street dwellers na nandito dati, nakapwesto. So mukhang may nagbabantay naman. And mukhang nililinis naman tong lugar na to. Pero yung paakyat sa may ano, Divisoria, papuntang Divisoria, may sakayan ng jeep dyan. And dito naman, yung sa may Taft Avenue. So, naalala ko dati, lagi tayo nagbablog dito. Nag-update tayo sa ano, progress nitong underpass na to. Dito mo. May ano, may mga nakatambay pa rin doon.
Eto, napabayaan na yung mga nilagay dito na design. So, okay tayo rito. Ito na, yung sa may bandang itaas. Alright, nandito naman tayo sa kung tawagin ay Cartilla. Dito makikita nyo yung monumento ni Andres Bonifacio, and isa sa mga project dati ni Mayor Isko ay yung pagpapaganda rito. Eto, naalala ko nung binablog pa namin tong lugar na to. May may damo, may Bermuda grass na nilagay dito para maging tambayan ng mga namamasyal dito. Tapos nilagyan pa nga yan dati ng fountain. Ito sa may harapan, dancing fountain. Ngayon mapapansin natin na wala na, lupa na lang yun nandito. And dito may damo pa rin naman, pero hindi na siya ganun ka kumbaga hindi na matataba yung mga damo. Dito maraming dati, nagpapapicture, talagang dinadayo pa to. Tapos, ayan, napansin natin yung damo, parang hindi na nadiligan, kaya na siya. Namamatay na or natutuyo na. Ayan, dito sinarado na. Siguro baka hindi na rin na-maintain yung dancing fountain dito na every 6 PM pinapagana. So mapapansin natin na may mga bitak-bitak na rin yung mga tiles dyan. So ito yung in-expect natin na muling bubuhayin ni Mayor Isko. Ito. Ayan, patay na yung mga damo dito. Hindi na talaga, hindi na na-maintain ng maayos. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa simpleng update natin dito sa Manila Update. Ngayon nga pala ay May 21, 2025. Magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.